Kapag itong due date mo ay hindi mo nabayaran ngayon, araw, may kalalagyan ka at ng pamilya mo, naniniwala ka naman sa kulam, di ba? Yung susuka ka ng kung ano-anong insekto, manlulumo ka sa mangyayari sa inyo. Pagsisisihan mo lahat ng to, sinasabi ko sa'yo. At alam mo bang walang nakukulong sa utang, pero maraming sa utang, buhay kapalit ng inutang mo. Maraming mga pariwara na nangangailangan ng pera, sige, sapat na sa bayad para tira ka o isa man sa pamilya mo. Kaya mo, mag-ingat-ingat ka na kung ako sa'yo, magbayad ka ng buo man yan o extension. Grabe yung ganitong klase ng mga text messages na matatanggap nyo talaga galing sa mga paniningil at maling paniningil nitong mga all agent. Pero bago natin talakayin yung message na ito, na text na galing sa isang Facebook group, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po o pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, at TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga videos natin na sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin dito sa mga unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps agents. At kung saan pwede kayo mag-file ng reklamo sa mga ahensya ng gobyerno, ay sasabihin ko dito sa mga videos na ito. At isa pa, hindi rin po ako abogado, ako po yung simpleng mamamayan katulad ng ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive collection practices ng mga OLA. At paalaala, hindi rin po ako nangungonsente na huwag tayong magbayad ng utang, huwag magbayad ng utang. Okay? Ang utang ay utang at ito'y responsibilidad natin. Okay? So yun nga, galing sa isang Facebook page ng mga OLA Victims Community. Hindi ito galing sa akin. Nakita ko lang medyo ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tuloy pa rin ako sa pagbibigay ng mga payo at gabay at patnubay kung paano nyo haharapin yung mga ganitong klase ng mga pagbabanta, harassments at kung ano ng mga pinagsasabi na hindi na talaga kaaya-aya para isang borrower na nagkaroon ng utang at hindi agad nakabayad dito sa mga online lending apps. No? Hindi kasi biro yung mga ganito. Totoo lang, no? Kung medyo mahina yung loob ninyo at mahina rin yung mentalidad ninyo, yung capacity ng inyong isipan, talagang maaapektuhan kayo sa pang-araw-araw na kabuhayan ninyo o sa araw-araw na pamumuhay ninyo. Kaya nga, paalaala ko sa inyo, kung kayo may nakakatanggap ng mga ganitong klase ng mga text messages, mas makakatulong sa inyo, hindi ko sinasabing huwag niyong bayaran yung utang, makakatulong sa inyo na umiwas muna na makatanggap ng ganitong mga text messages kung kayo ay yung tao na mahina ang loob sa mga ganitong klase na mga pagbabanta. Kasi kung ako lang po mga kadyanin, no, sa totoo lang, no, nilalaro ko na lang yung mga ganyang klase ng text messages sa akin, yung mga email sa akin, wala na sa akin yan, no. They are not enough to give me a fear. Ibig sabihin, hindi nila ako kayang takutin, no. Alam ko na yung kalakaran nila, alam ko na yung galawan nila, eh. Hanggang ganyan lang naman yan, sa totoo lang. Walang kakayahan niya na kumuha ng mga taong gagawa ng hindi maganda sa iyo o sa iyong pamilya. Tandaan nyo, hindi gagastos yung mga ola para lang may gawin man hindi maganda sa inyo. Sila nga nangangailangan, biruin nyo. Ang laki ng pautang, ang laki ng patubo, tapos gagastos sila para sa inyo. Walang loko-loko mga may-ari ng mga online lending apps ang gagawin yan. Oo, manggugulo sila ng mga rider, ng mga ahensya ng gobyerno like the government municipalities, tawagan yung mga barangay, papadala ng kung ano, no. Pero hindi yan gagastos ng sinasabi niya na papatira kayo, papatira yung pamilya mo, di ba? Kaya minsan, I I realize the point ng mga taong ayaw na magbayad ng utang sa kanila. Hindi ko hindi ko kinukusinti yung huwag magbayad ng utang. Naiintindihan ko lang yung point nila kung bakit ayaw nila magbayad sa mga OLA. Dahil sa mga gitong klase ng mga text messages or emails or even messengers o sa mga messaging apps. No? Naiintindihan ko dahil nga sa galit, sa emosyon. Pero uulitin ko, kung meron man kayong nakuha sa mga OLA na yan, is ibalik na lang natin yung perang nahiram. Then, tsaka tayo mag-file
ng complaints sa mga ahensya ng gobyerno like the NBI, the PNP, the PAOK at ngayon ay ang CICC. Okay? Para mas maging maganda yung formal na reklamo is magtungo tayo at ibigay natin yung ating formal na complaint of affidavit para pipirmahan natin yon. Yung attorney ng ahensya ng gobyerno is iaakit sa korte. Maganda nga magtulong-tulong yung mga biktima mismo. Kaya nga, nagkakaroon ng mga mass filings yung mga grupo ng mga OLA victims community, di ba? Kaya may mga nagaganyan kasi para maiyak sa korte at sa palakihin yung mga ebidensya makakalat nila para yung korte magbigay ng search warrant o warrant of arrest, either kung ano yung kailangan para makapag-grade ng isang company, ng isang abusive online lending apps, no? Grabe, medyo talagang ito yung mga dahilan bakit nagpapatuloy pa rin ako kahit hindi na masyadong malakas ang views natin ngayon. So, naiintindihan ko naman na talagang kahit may isa man lang dyan na sumusuporta pa rin sa aking channel ay malaking pasasalamat ko pa rin dahil nga hindi naman ito dahil sa kita lang. Bonus na lang po sa akin yung mga konting pamerienda na kinikita ko dito sa aking mga social media account. Magpapakatotoo ako. May kinikita ako pero hindi ganun kalaki. Sapat lang pang tulong sa hindi man pang araw-araw, sa pambayad ng mga bills dito sa bahay, okay? Hindi yun talaga, as in talagang ito yung magiging bread and butter ko, hindi. Ito ay patuloy pa lang din ako dahil nga sa mga ganitong klase. Dahil may mga taong, ito yung mga nagiging dahilan, yung mga ganitong klase ng mga messages, yung nagiging dahilan kung bakit nakukurta at umaabot sa pagbawi sa sariling buhay yung mga biktima ng OLA. No? Kaya papaalala ko sa inyo, hindi po krimen yung magpalit kayo ng SIM. Hindi ko kayo tinuturong umiwas o magtumakbo o tumakas sa utang. Hindi po kasalanan yung magpalit kayo ng SIM dahil sa mga ganitong klase ng text messages na natatanggap ninyo. Uulitin ko, para sa akin, mas mabuting ibalik yung perang nakuha, tsaka tayo mag-file ng complaint sa mga ahensya ng gobyerno kung saan pwede kayo magreklamo para sa personal na kaso na nagsasampa sa kanila, okay? And then, ito kasi yung dahilan na maaring pati pamilya ay titext nila ng ganyan. Kamag-anak, kakilala, kasama sa trabaho. Kaya minsan may mga borrower ng mga OLA na natatanggal sa trabaho dahil sa mga ganyang klase ng mga text messages, no? I-message si bisor, i-message si boss, i-message si manager. Yung tao, walang kamalay-malay, siniraan na pala sa kumpanya. Natanggal sa trabaho. Ito yung mga bugok at bonak na OLA, no? Na ginagawa yung mga ganyan. Patatanggal mo sa trabaho, saan kukuha na pambayad yung tao lalo? Hindi mas lalo kayo na problema kapag wala na maibayad dahil wala nang trabaho yung tao. Kinditin yung sariling buhay. Binawi yung sariling buhay. O, sino ba magbabayad ng utang? Di ba? Mas dinadagdagan nyo lang kasi yung problema ng tao na imbes na bigyan nyo ng mga payment options na maaaring makatulong doon sa borrower at maaaring makatulong sa inyong negosyo, mas sinasamantala ninyo yung pagkakataon sa kahinaan ng mga borrower. Ulitin ko, hindi ko tinotolerate na huwag magbayad ng utang. Marami ho nagagalit sa akin dahil sinasabihan ako na magbayad kasi ng utang para hindi nahaharas. Ulitin ko, magbayad po magbayad po tayo ng utang at saka tayo magfile ng reklamo. Ngayon para sa mga abusive. Kasi nga, itong mga OLA ay involved sa mga sindikato katulad ng Pogo. They are under of that. Okay? Kaya yung mga galawang sindikato, sabi nga, ito ay ayon sa PAOK din mismo. So, sana nakatulong yung konting payo ko sa inyo at makatulong sa mga nakakarami na makaibsan yung kanilang suliran niya sa mga online lending apps. At maglalambing lang ako na pakipollow po at pakisuportahan ng aking mga social media account. Sa Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.